to Simply Jane's channel. So remember our celebration of Cloud's birthday. We have cleaned the walls already. And then I tried to remove this, okay, balloons so that we can still reuse them, so that we will not be wasting them. Look at this one. We still have all of this. All right. So let's try. Because actually inside it's like this. Look. So look at this. So these are the kind of balloons that we used during the birthday of Cloud. So let's try to remove them. Continue removing. Okay guys, let's talk about trash today. So continue lang po natin yung ating sinimulan nung nakaraan na trash to cashback. Kailangan po talaga natin silang tulungan para ma-declog yung ating mga estero at saka hindi tayo magkaroon ng baha. So yung mga plastic na ganito, ayan, para ang hirap na pong i-reuse, no? So kailangan talaga meron tayong recycling facility. So next po natin na vlog, gustong-gusto ko po talaga pumunta doon sa yung recycling facility na meron doon sa Philinvest po yata. So pero anyway, antay-antay lang po tayo. Kasi yung mga ganito, parang hindi na talaga mapapakinabangan. Although there are some groups who are actually using this kind of material kasi dapat malinis lang po eh. Katulad niyan, after using your oatmeal, okay, kinain nyo na po sila lahat. So, kailangan panatilihing malinis po para hindi siya contaminated with other in your trash can. Kasi minsan, pag halo-halo po yung mga trash, di nababasa din sila. Tapos, nagkakaroon din po ng mga virus dyan. So, katulad din po nitong aking cat food container. So, meron lang po silang mga residue sa loob na powder na. And same is true with this coffee. Pero, pag hindi po sila nabasa, wala naman pong masyadong ano sa kanila. Okay, nagkakaroon lang po ng maraming dumi talaga pag nabasa sila. Ayan. So, ito, katulad nito. So, ang hirap din naman po pag bumili ka ng biskwit na, o biscuits. Na wala, hindi maganda yung wrapping niya, yung wrapper, yung packaging niya. So, syempre sa kanilang marketing, kailangan din naman maganda yung wrapping or yung kanilang packaging. So, katulad nito, ang hirap kaya bumili ng itlog na wala kang lalagyan. So, if you get 12, 1 dozen of eggs, so kailangan may lalagyan sila. So, that's why they thought of this. So, and ito naman po okay lang yung mga bottles like this, jars like this, because you can reuse them. You can put your used oil here for reusing. Ito, pwede rin naman, pero most of the time, di na po natin talaga siya kailangan sa bahay. Kailangan na din talaga i-dispose sila. So, proper disposal. Katulad nito, yung jar na to, nilagyan ko na ngayon ng iodized salt. Ayan po. So, ito din pong almonds. Plastic din naman po ito. Nilagyan ko ng pagkain ni Cloud. So, kung pwedeng i-reuse, i-reuse. Pero kung hindi na talaga pwedeng i-reuse, pwede po nating i-refuse. Narinig ni Cloud yung pagkalansing ng kanyang pagkain, kaya nang hihingi na naman. Pero kakakain niya lang po niyan. Okay, anyway, yan po ang ibig kong sabihin. So, if we cannot reuse them, we can refuse. So, like for example, ito po, pwede namang wag na natin siyang dalhin sa bahay. Opo, o pag nandun na kayo, pag umorder kayo, i-refuse na. Ibig sabihin, sige, wag na lang akong bigyan yan. O, diba? O, kasi ang dami po talaga. I still have others here, like itong mga chopsticks na to, galing sa isang kainan na parang chopsticks po ang gamit kasi para wooden, or actually ito, I think it's made of bamboo, pero at least ito, mga biodegradable. Pero ito, hindi talaga, mga non-biodegradable po sila talaga. Dati po yung ating mga stores and shops, yung ating mga kainan, like the fast foods, ito po yung gamit nila. Plastic po yung gamit nila. Ngayon po, they made a conscious effort to make use of wooden or made of bamboo.
in place of the plastic. Talagang conscious effort po talaga eh. I heard in Japan, 50 different materials po yung kanilang pag-segregate ng kanilang materials para hindi po talaga at magamit pa yung mga materials na yan kasi sayang din po eh. The reason why I wanted to see yung French parang recycling facility dyan po sa Philinvest is because I wanted to see how they're doing it. Kasi dati po sa probinsya, meron po ako nakitang isang facility, they try to recycle. Yung pangalan po niya is Ock. He's an engineer. He's a Hollander. So, na actually yung ginagawa niya, he's working with other companies like Coca-Cola, mga ganyan po, para ma-recycle nila and magamit pa the plastic that they reduce into small particles and they melt it and they form it into vase, pails, jars, and we can even make chairs out of them. Pero ito daw pong sa Philinvest banda, ang ginagawa daw po nila is actually blocks for construction materials. Parang you can make use of them as walls to your houses, to the newly constructed houses. Ito na yung mga panels. Yung may narinig din po ako dati, yung sa ants, hindi ko pa rin po actually napupuntahan right now. Yung sa kanila naman po ay ginagamit nilang hollow blocks. So instead of the hollow blocks, yun po ang ginagamit nila, parang bricks. So magandang idea po yun at ginamit na po yun sa BGC, I heard. So yun po ang gusto ko talagang actually puntahan natin. So one of these days, so wait for that. Watch out guys. So for today, eto na lang po muna ang ating Eva vlog for today para naman po magkaroon ng consciousness, talagang lahat po tayo sana ay mag-effort po tayo. So, katulad po nito, on Thursday, I will be collecting all this. Hindi ko pa muna kasi konti pa lang po for this week. So, maybe next Thursday, pwede ko na po silang ilagay doon. So, para siguro next time, I don't know, yung ating oil, I don't know if I will still use them. Pero kung meron naman po talagang facility that will convert all of this into something useful, so why not? Yun na rin po. Kasi yan naman talaga yung mga products na gamit natin sa araw-araw. At parang ang hirap din po, it's also on our conscience na hindi natin sila ma-dispose properly. Yun po. And hinihikayat ko din po yung ating mga manufacturers, yung mga factories po ng mga ganitong mga produkto na sana gumawa din po sila ng kanilang social responsibility tungkol po dito at gawa nila ng paraan yung mga produkto nila like when my child was still a baby, actually meron po akong diaper na ginamit na yung kanilang plastic cover, actually yung plastic cover na cover nung lahat-lahat ng mga plastic. Ibig sabihin parang ganito po, yung nilalagyan lahat-lahat nito ng biskwit. Actually, yun naman lahat ng mga diapers, yun po, kinokollect nila. Kailangan ibalik mo sa kanila and then they would give back to their customers. Ano po yun? Marami po ako nun eh. Kasi syempre I was a working mom then. Ang hirap naman po pag naglaba pa ako ng diapers ng anak ko pagka lampin talaga siya, lampin. So, ang kagandahan po doon, yung company nila, they retrieve their packaging, yung plastic covering po ng kanilang mga diapers. Pero syempre yung diaper, hindi na. So, i-dispose na talaga yun properly. So, wala. Dun sa probinsya, garbage collector lang. Sinesegregate mo yung mga gamit mo. Pagdating sa kanila, ano din naman, halo-halo din naman. Nakakatawa din po minsan no? Nag-effort na nga sa mga kabahayan. Ang problema doon naman po sa garbage collection. Kasi hinahalo-halo pa din po nila. Pero there are some places na talagang segregated sila. Like for example, on Monday,
yung nabubulok lang ang kanilang kukolektahin. Pagdating po ng Tuesday, yun naman pong di nabubulok para hindi po talaga maghalo-halo. So, mga dumping sites, hindi ko na po alam. Alam niyo naman po dun sa Payatas, very catastrophic po. So, mabuti at parang maganda na po yata yung nangyari doon. So, ginawa na nila parang park ang mga siklista po nakakapunta na doon. So, that's a good improvement para wala na pong buhay na mawala. Pero, syempre, alam naman po natin, may pera po talaga sa basura. Kaya marami po sa ating mga kababayan na wala pong ibang pagkakakitaan, dito na lang po talaga. Okay, umaasa. Kaya naman, kung pwede natin silang isegregate na, okay, para hindi na sila mapahamak, para malinis na yung kanilang kukunin, much better po. Sige, humahaba na po yung ating vlog. Try to remember yung mga R's ng ating proper disposal. Refuse, reduce, reuse, recycle. 4 na nga po yun, no? Sige. So, hanggang sa susunod po. Thank you so much for watching. This is Simply Jane saying, God bless you.